Praise be Jesus and Mary. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po'y nasa ikatlong Misa di Gallo, no? Katong araw ng ating Misa di Gallo. At mayroong isang lalaki na nagtanong sa kanyang kaibigan, no? Dahil lagi silang parehas po silang may asawa. Sabi ng lalaki, bakit ganon? No? Pre, tayo bang mga lalaki ay laging mali? No? Bakit yung mga babae tingin nila sarili nila lagi silang tama? No? Bakit tayo laging mali para sa kanila? So sabi nung kanyang kumpare, sabi niya, pare, madali lang yan. Paano maging madali? Lagi na lang silang tama. Tingnan mo yung nakalagay dyan. Basahin mo. Asan? Ay, ito, yan o. Nasa pinto. Anong nakalagay? Mali. Mali, mali. Yung pala, mail. Pag binasa mo nga ng Tagalog, mali. No? At alam niyo po, mahirap din po, no? Sa isang lalaki, no? Na sabi nga nung isang teacher, naging viral yata sa TikTok, no? Na nagtanong yung teacher, ang nanay ay sa bahay, ilaw ng tahanan. Tapos sabi nung teacher, ang tatay ay hali. Sabi ng bata, halimaw. Halimaw daw. Hindi, sabi ng teacher, haligi ng tahanan. Halina. Kita nyo, napakahirap ng isang lalaki. At yan po yung ating parang focus ngayong ikatlong araw ng Misa di Gallo. Isang natatanging lalaki at isang napaka-importanteng lalaki sa ating pananampalataya. At yan ay walang iba kundi si San Jose. No? Meron pong kasabihan sa Tagalog, siguro alam niyong lahat, na madaling maging lalaki, mahirap magpakalalaki. Yes nga. Madaling maging lalaki, mahirap magpakalalaki. Sa panahon natin ngayon, no? Lalong-lalo na, maraming mga babae ang gustong maging lalaki. No? Pero, no? Sila rin mismo nagpatunay na hindi biro ang maging tunay na lalaki. Naalala ko kung sino ba sa inyo nakapanood yung Lord of the Ring, no? Yung ikatlo, third, The Return of the King. Meron dong isang prinsesa, ang pangalan ay Eowyn. Ewan kung na-pronounce kung tama yung pangalan niya. Pangalan niya ay Eowyn. No? Anong ginawa niya? Dahil hindi siya pinayagan ng kanyang tatay na hari na lumaban, no? Nagpanggap siyang lalaki. No? Naglagay siya ng helmet para hindi siya makilalang babae. No? At sumugod siya doon sa giyera. No? Hanggang sa, kung alam niyo yung istorya, no? Pero siya ay nakapatay kay yung sa kalaban. No? Pero sa bandang huli, no, para rin siyang namatay. Kasi grabe yung kanyang tama, no, sa battle. At na-realize niya na nga pala, no, hindi biro ang maging lalaki. Lalong-lalo na nung nagsalita niya yung kanyang tatay. No, napakaganda ng speech ng tatay niyang hari doon sa mga sundalo. No, na ibubuwis nila yung kanilang buhay hanggang sa huli, hindi para sa kanila, kundi para sa lahat. No?
At doon natauhan siya, no? Hindi pala biro ang maging lalaki. Akala natin, ay nanay. Kasi minsan, no? Of course, no offense. Yung mga magulang, yung mga nanay, saludo tayo dyan sa kanilang mga sakripisyo. Pero minsan nakakalimutan natin kung gaano ang sakripisyo ng isang ama, isang tatay, ang isang tunay na lalaki. At yun, pinatunayan ni San Jose. Anong ginawa ni San Jose sa ating Ebanghelyo? Napakaganda. Una sa lahat, dito natin makikita ano ang 4 na katangian ng isang tunay na lalaki. Una, walang tunay na lalaki ang mananakit ng babae. Yan. No? Sino mang tunay na lalaki, hindi kayang pagbuhatan ng kamay ang sino mang babae. Lalong-lalo na ang kanyang asawa. Kaya tignan nyo, gusto ni San Jose na hiwalayan ng lihim para hindi masaktan si Maria. Kasi alam niya, nung panahon iyon, kapag ikay napatunayan na buntis, na hindi pa kayo kinakasal, papatayin ka sa public square. Babatuhin ka dahil isa kang disgrasyada. At ayaw ni Jose na mangyari yung kay Maria. So, ganun din. Yung mga lalaki na pinapatunayan nilang sila'y lalaki dahil nananakit ng babae, hindi po yan tunay na lalaki. Kasi ang tunay na lalaki, walang ibang kundi nagmamahal sa kanyang asawa, nagmamahal sa mga babae. At pangalawa, ano pang katangian ni San Jose? Sabi dito, nakinig siya sa anghel. Ibig sabihin, ang tunay na lalaki ay madasalin. Nagdadasal. Hindi kahinaan, hindi kawalan ang isang lalaking nagdadasal. Kundi yun ang nagpapatunay ng kanyang tunay na katapangan. Kapag ang isang ama, isang lalaki, nakaluhod at nagdadasal. Pati na ng rosaryo. Lalong-lalo na ng Santo Rosario. Kasi minsan, sabi na, para ka namang lola ko, nagdadasal ka. Hindi. Ang tunay na lalaki ay madasalin. Kita nyo si Pope Francis, kita nyo yung mga santo, mga great saint ng ating simbahan. Sila yung mga lalaki na hindi ikinahihiya na magdasal. At sila pa ngayon nangunguna na magdasal yung mga tunay na lalaki. Sila yung tunay na nauunang magdasal kaysa sa mga babae. Kaya nga yung mga lalaki na puro na lang TikTok, puro na lang social media, puro inom, puro sabong, puro bisyo, hindi yan mga tunay na lalaki. Bakit? Kasi hindi nila inuuna ang Panginoon. Si San Jose, kita nyo, bagamat meron siyang pag-aalinlangan sa nangyari kay Maria, anong ginawa niya? Sumangguni siya sa Diyos. He went to God for clarification. Ganun din. Minsan, marami tayong pagdududa sa ating isip, pag-aalinlangan, ito ba talaga? Ano bang magiging kinabukasan ko? Tama ba yung gagawin ko? Manalangin ka, brother. Manalangin ka, sister. Pumunta ka sa Blessed Sacrament, sa chapel. Tanungin mo si Lord. At ibibigay ng Panginoon ang sagot sa iyong mga pagdududa, pag-aalinlangan.
At pangatlo, anong ginawa ni Jose? Sabi dito, nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel. Ayan. Sabi nga ni Saint Anthony, action speak louder than words. Alam niyo, ang tunay na lalaki, no, hindi pala salita, kundi gumagawa. No? Tanungin ko kayo, may narinig na ba kayo o nakasulat na sinabi ni San Jose sa Biblia? Ha? Wala, di po ba? Halugugin mo man yung 4 na ebanghelyo, si San Mateo, si San Marcos, si San Lucas, si San Juan, wala kang makikitang nagsalita si San Jose. Bagkus, ang makikita mo kung paano niya ginawa ang kalooban ng Diyos. Tahimik lang siya. No? Ganyan ang isang tunay na lalaki. No? Walang, puro dakdak, yabang. No? Hindi yun. No? Ang isang tunay na lalaki, no? Hindi mayabang. Kung hindi, no? Ginagawa yung kanyang sinasabi. Merong ito, napaka-importante, buti pumasok sa isip ko ngayon. Ang isang tunay na lalaki, merong palabra de honor. Alam niyo kung ano yun? Ha? Alam niyo, sa totoo lang, no? Ito yung parang nawala na sa atin, mga Pilipino. No? Pero ito yung isa sa napakagandang katangian ng mga Pilipino noon, hopefully hanggang ngayon. Itong tinatawag na palabra de honor. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, kapag sinabi mo, paninindigan mo. Hanggang sa huli. No? Yung iyong sinabi. Yung pangako mo, paninindigan mo. Ganyan ang tunay na lalaki. Kita nyo, si San Jose. Meron siyang palabra de honor, no? Nung narinig niya yung sinabi ng anghel, pinanindigan niya at sinunod niya ang sinabi ng anghel sa kanya. Yan ang tunay na lalaki. Hindi yung malaki, may 3, 4 na abs, may mga muscles, may mga tattoo, no? May mga ilang 4, 3 girlfriend. Hindi yan ang hindi yan ang katibayan ng isang tunay na lalaki. Ito ang ginawa ni San Jose, ang nagpapatunay na ikaw ay tunay na lalaki. At pang-4, no, na ginawa ni San Jose na nasa Ebanghelyo, sabi dito, hindi niya ginalaw ni Jose si Maria. Pero alam niyo, sa totoo lang, personally, hindi ko gusto yung translation ito ng Tagalog, no? Sa medyo may pagkaano, no? Sa English mas mabuti, no? Yung translation, no? Sa original na Hebrew Hebrew ba okay, tama, yung Saint Matthew, no? Although pwede na rin, no? Pero hindi niya nakuha yung tunay na kahulugan ng ginawa ni San Jose. Anong ibig sabihin nito? Si San Jose, nirespeto niya si Maria. Oh? Ang tunay na lalaki, mayroong respeto sa kahit anong tao. Oh? Ayun yun. Mapababae man, anak, matanda, bata, oh? May authority o wala, oh? Marunong siyang rumispeto. Oh? Mayroong respeto. Ang tawag diyan sa Ingles, alam niyo kung ano? Gentleman. Ayun, no? At alam niyo, yung word na gentleman, napaka-importante yan, no? Lalo na sa mga English, no? Sa England, naalala ko, no? Pag sinabi mong gentleman ka, sa atin ang gentleman, parang yung nag-aano sa babae, nag-guide sa babae, nagbubukas ng pinto. Alam nyo, sa mga English, no, na
sa mga England, sa London, sa mga yung sinabi mong gentleman, no? Sabihin, ikaw yung lalaki na para kang si King Arthur. Kailan niyo si King Arthur? No? Na, no? Handang ipagtanggol, mayroong paninindigan na pagrespeto sa lahat. No? Alam niyo po, si San Jose, no? Ganun na lang ang kanyang pagiging tunay na lalaki na nakakabit na sa pangalan ng Panginoon ang salitang karpintero. Di ba? Nung nag-preach na si Lord, anong sabi? Di ba siya yung anak ng karpintero? No? Kasi, no, dahil sa galing at pagiging matuwid ni San Jose, nakilala siya doon sa kanyang nag-iisang trabaho, ang pagiging karpintero. At never na ikinahiya ni San Jose ang kanyang trabaho. Bagkus, mas pinaigi pa niya yung kanyang trabaho. No? Marunong siyang rumispeto. Yung mga, yung mga lalaki na nambabastos, mga lalaki na hindi marunong rumispeto sa magulang, sa mga nakakatanda, alam nyo, hindi yan tunay na lalaki. Naalala ko tuloy yung lola ko, no? One time, no? Siyempre, bata, no? Minsan ikaw gawin mo to, no? Siguro napasagot ako, no? Alam niyo, sabi sa akin ng lola ko, no, nung nasagot ko siya, sabi niya, bakla ka. Totoo naman. Alam niyo, yung tunay na bakla, tunay na, ay yung mga taong, mga lalaking walang respeto. No? Kasi, kung ikaw ay tunay na lalaki, marunong kang rumispeto. No? Rumispeto ng nakakatanda sa iyo, kaya nga tayo nagmamano, di po ba? Alam niyo, yun ang isa sa mga ganda nating kaugalian na sana hindi mawala sa atin, yung pagmamano. No? Mano po na, tay, no? Yung mga nakakatanda sa atin. No? Paggamit ng po at opo. No? No? Kaya tuloy minsan, naalala ko, no? Na minsan yung nanay ko, no? Sabi niya, of course hindi naman lahat, no? Hindi lahat. Sabi niya, bakit ganyan yung mga taga-Visayas, no? Parang walang mudo. Sabi ko, bakit naman, nay? Kasi di sila nagpo at opo. Di po ba? Kasi sa mga Tagalog, lalo na yung mga laking Tagalog talaga, Tagaluzon, hindi ka pwedeng magsalita na walang po at opo. No? Lalo sa mga lola ko, kasi pag nagsalita ka ng walang po at opo, ay para bang wala kang galang dun sa kakausap mo. No? Pero hindi naman lahat, no? At hindi naman totoo, no? Siguro wala lang talagang ka-equivalent yung po at opo sa ibang dialect dito sa Pilipinas, no? Pero alam nyo, gaano ka-importante ang matuto kang rumispeto at gumalang sa ibang tao. Paano yan, Father, kung hindi ko kasundo, hindi ko gusto yung kanyang, kanyang opinion? Ayan. No? Irespeto mo pa rin. No? Mali, hindi ka man sang-ayon, irespeto mo. No? Ganon din. Para nang sa ganon, irespeto rin niya kung ano ang iyong pananaw. No? Kasi, we are all entitled to our own opinion. But, we are obliged to respect each other. Tama? Tama. No? Ayaw mo sa sinasabi niya, hindi ka sang-ayon sa kanya, okay lang. No? But, respect the person. No? Kasi, no? Darating ang panahon, baka mamaya ikaw na yung nandun sa party ng taong yun. No? At, ipapadama sa'yo ng Diyos kung paano anong ginawa mo dun sa hindi mo pagrespeto.
Di po ba? Naalala ko yung isang istorya ng isang lola, no? Anong ginawa ng mag-asawa, no? Pinakain nila sa wala silang respeto sa kaniyang nanay. Doon nila pinakain sa sahig imbis na sa table. No? Sabi nung anak nila, yung bata nila anak, "Nay, bakit si lola doon nagkumakain?" No? "Ayan mo, matanda na yan," sabi nung mag-asawa. No? At alam nyo, isang araw, nakita nila yung kanilang anak, naglalagay ng plato, baso, kutsara doon sa sahig. No? Sabi, "Anak, bakit ka dyan bakit ka naglalagay ng plato dyan?" Sabi niya, "Dito kayo kakain ni tatay pag tumanda din kayo." Kita niyo? Dahil yun ang nakita nila na ginagawa ng kanilang nanay sa kanilang lola. Gusto bang mangyari yun, brothers and sisters? Sana gayahin natin si San Jose. No? Tularan natin, hingin natin sa ikatlong araw na ito ng Misa de Gallo, itong apat na napakagandang katangian ni San Jose. Una, yung kanyang pagmamahal sa mga kababaihan, hindi saktan. Pangalawa, yung kanyang pagiging malapit sa Panginoon, pagiging madasalin. Pangatlo, yung kanyang pagiging masunurin at puro at sa kanyang mga gawa, hindi lang sa salita. At pang-apat, yung kanyang pagrespeto sa bawat tao. Nawa, mga kapatid, sa ating pagpapatuloy ng ating Misa de Gallo, hingin natin ang gabay at tulong at grasya kay San Jose. Praise be Jesus and Mary.